na maapektuhan ang K-12 program. Nagpapatrol si Pia Gutierrez. Milyon-milyong pisong pagkalugi ang kinahaharap ng mga kolehiyo at universidad, oras na tuluyang maipatupad ang K-12 program sa 2016. Sabay sa 2 taong pagkawala ng mga bagong enrollee, inaasahan din ang malawakan tanggalan ng halos 100,000 guro at staff. Panukala ng CHED, DOLE at TESDA sa Kongreso kanina ang pagbuo ng 30 bilyong pisong stabilization fund. Dito manggagaling ang tulong pinansyal na ibibigay ng gobyerno sa mga maluluging eskwelahan para hindi na maging opsyon ang tanggalan ng mga guro. Buhay yung mga paralan, may maintain nila ang mga guro at mga non-academic personnel. Pero kung hindi pa rin mapipigilan, sa stabilization fund rin kukunin ang tulong pinansyal sa mga matatanggal na guro. 30,000 pesos kada buwan sa loob ng 2 taon, habang 15,000 pesos naman para sa non-teaching staff. Problema nga lang, kailangan pang hilingin sa Kongreso na magpasa ng isang batas para rito. Ang problema lang ngayon sa CHED ay hindi pa nila alam kung ilan yung maapektuhan. Inggit ng Kongreso sa mga ahensya, huwag papatay-patay, lalo na at hanggang ngayon wala pang aprobadong IRR para sa implementasyon ng K-12. Ang daming issues na sa implementation na lahat yun makorek nila kung ano man yung hindi tama pang nagagawa. Umaasa mga guro na matutulungan pa rin sila ng gobyerno na maisalba ang kanilang trabaho. Pia Gutierrez,